So let's say meron tayong integral ng 2x minus 5 na naka-cube dx. So ano yung magiging sagot natin para dyan? So syempre, katulad ng ginawa natin kanina dito, mag-i-usab naman tayo ulit. So ilalet yun natin yung 2x minus 5. So ngayon kailangan natin siya i-differentiate both side. So yung u magiging du, then yung 2x minus 5, so derivative ng 2x is 2, then derivative ng 5 is 0, then pilag tayo ng dx. Then i-divide lang natin ng 2 both side. So magkakaroon tayo ng dx, which is du over 2. That's correct. So galing dito, balik tayo sa original na given. Magkakaroon tayo ng integral ng u. Naka-cube siya, remember. Kasi yung 2x minus 5, diba ginawa natin u. So yung cube nun, syempre, ilalagay din natin. Times, yung dx natin is du over 2. So magkakaroon tayo ng du over 2 doon. So meron tayong denominator na 2. Pwede natin ilabas as 1/2. Hindi siya 2 guys ha, kasi nasa denominator yun. Pag nasa numerator yung 2, 2 siya ilalabas. Pag nasa denominator, 1/2. Pag walang number dito sa numerator. Pero kung meron siyang 3, katulad ng ginawa natin previously, magiging 3/2 siya. So ngayon, ito, pwede mo siya integrate, pero write muna natin. So integral ng u cube du. So ito naman guys, na u cube du natin, this is power rule na. So di ba sabi natin kanina nag-add lang ng 1 sa exponent kapag nag-integrate power rule. So which means, pag integrate natin, magkakaroon tayo ng 1/2 times yung u cube natin, plus 1 lang, so magiging 4. Then kung ano yung exponent, i-divide din natin. So multiply na natin sila, direct multiplication, then palitan na rin natin yung u as 2x minus 5 para kasya dito. So yung 1 times yung u natin raised to 4, that is u raised to 4 pa rin, di ba? So yung u, pag pinalitan natin siya ng 2x minus 5, magkakaroon tayo ng 2x minus 5 na raised to 4. Yung sa numerator yan. Then syempre meron tayong 2 times 4 sa denominator, magkakaroon tayo ng 8. Then plus yung c natin. So ayun. Hindi kasi kasi kaya dinwrite na natin. Pero ganun siya ginagawa. Sa pagganto naman guys yung given, same process kasi nga yung topic natin is chain rule pa rin. So ganun pa rin yung gagawin natin. Third ba? Malabo pa rin na ano. Okay na yan, malinaw. Kayo kaya. Yun na, makamasap na naman kita. Pasok ka na kaya. Pasok ka na. So pag ganito yung given, meron tayong integral ng x times yung x squared plus 1 na naka-raised to 4 dx. So let u ulit, ganun pa rin naman yung gagawin. So let u yung x squared plus 1 natin. Then differentiate both sides. So yung du ay yung u magiging du. Then derivative ng x squared is 2x. Then derivative ng 1 is 0. So dx lagay ka doon. Then syempre di-divide natin both by 2x para makuha natin yung value ng dx, which is du over 2x. So remember guys, balik tayo sa original na given. So gagawin is magkakaroon tayo ng integral ng x. Tapos etong x squared plus 1 natin, ginawa natin siyang u. And remember, naka-raised to 4 yon. Then meron tayong dx, that is du over 2x.
So, times natin sa du over 2x. And remember guys, yung x dito nasa numerator, while dito sa kabila nasa denominator. So, pwede natin yun makancel out. So, pag kinancel natin to, yung matitira is yung integral ng u raised to 4 du over 2. Sundan? So, matitira is u raised to 4 du over 2. And meron tayong 2 sa denominator, so pwede natin ilabas sa integral sign as 1/2. Then apply natin yung power rule. Dagdag lang ng 1 kung ano yung exponent, i-divide natin siya doon. So which means pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng 1/2 times u raised to 5, kasi u raised to 4 plus 1 is magiging u raised to 5. At dahil 5 yung exponent niya, over 5 din to, plus yung c. So ngayon, balik natin sa original, na terms, multiply lang siya directly, then, palitan mo na yung u as x squared plus 1. So magiging final answer natin dito is, yung u is x squared plus 1. Then, naka-raise to 5. Kahit 5. Kasi 5 na to dito eh. Then, over, yung 2 times 5 is 10. Then, yung plus c natin. Tundan? That's correct. Integral ng 4x plus 1 raised to negative 2 dx. No? So, ulit. Which is yung 4x plus 1. Then, differentiate both sides. So, yung u magiging du. Then, yung 4x magiging 4. Then, yung 1 is magiging 0. So, dagdag tayo dx. Then, divide both sides by 4. So, magkakaroon tayo ng dx as du over 4. Then, balik tayo dito guys sa original na given. Set natin as u yung mga given. So, magkakaroon tayo ng integral. Dito ko na nga lang ilagay. Ng u raised to negative 2. Then yung dx, that is du over 4. Sundan. So, ngayon pwede natin ilabas yung ano yung lalabas natin? Lalabas natin yung 1/4 sa integral sign. Then magkakaroon tayo ng u raised to negative 2 du. So ngayon pwede natin siya integrate. So ngayon pag integrate natin, mag-add lang tayo ng 1. So magkakaroon tayo ng 1/4 times u negative 2 plus 1 is magiging u raised to what? U raised to negative 1. At dahil negative 1 yung exponent natin, di-divide din natin ito sa negative 1. Then, plus yung c natin. And remember guys, kapag ganito yung given, meron kang negative times positive, di ba? So, pwede natin yung i-simplify. So, magkakaroon tayo ng negative u raised to negative 1 over 4. Pares lang yun. Plus c. Then, pwede na natin ibalik yung u as ayan, 4x plus 1. So, magkakaroon tayo ng, actually, pwede na pa ito ayusin eh. Kasi naka-negative exponent siya, di ba? So, pwede natin siya ibaba, yung u natin, para maging positive. Or wherein, bali maging ganda siya guys. Sundan. Kasi di ba kapag nasa negative, kapag yung numerator natin, meron siyang negative exponent yung term, pwede natin siya ibaba para maging positive yung exponent. So, may 1 to dito na positive. Then, kung nasa denominator naman, pwede mo siya iangat para maging positive yung exponent. So, loss ng exponent naman yun. So, ito equal lang itong dalawa. So, galing dito, yung u natin, pwede natin na ibalik as 4x plus 1.
So yung magiging final answer is negative 1 over 4 times yung 4x plus 1 plus c. Or gusto ma-expand mo to, pwede rin. Pero okay na yan. Tinamad na eh. Pero pares na pwede expand guys kasi naka ano lang naman ito eh. Pwede distribute 16x plus 4. Tapos factor out mo ulit. That's correct guys. U is correct. So meron tayong let u. So meron tayong given ng 3x squared times x cubed minus 2 raised to 5 dx, no? So let u kung x cubed minus 2 natin. Then differentiate natin ulit siya both side. So magkakaroon tayo ng du equals, eto magiging ano to guys pag derivative natin. Ano yung derivative ng x cubed? So ang x cubed that is what? So derivative ng x cubed is 3x squared, di ba? Then derivative ng constant is 0. So dagdag lang tayo ng dx. So galing dito kunin natin yung dx by dividing both side by 3x squared. So magkakaroon tayo ng dx as du over 3x squared. Ayun na, meron tayo. Mag-in terms of yun na tayo dito pagdating dito. So galing sa original na given, magkakaroon tayo ng integral ng 3x squared times, di ba yung x cubed minus 2 natin, ginawa natin siyang u. So gagawin natin tong u. Then remember, naka raised to 5 natin times yung dx natin na du over 3x squared. So ngayon makikita mo dito na ang 3x squared natin meron sa numerator tsaka sa denominator. So pwede yun ma-cancel out. So yung matitira na lang sa integral natin is yung u raised to 5 du. And using power rule, mag-add lang tayo ng 1 sa exponent. Then kung ano yung exponent, siya i-divide mo doon. So pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng u raised to 6 over 6. Then plus c. Then ibalik natin yung u as x cubed minus 2. So yung magiging final answer natin is x cubed minus 2 raised to 6 over 6 plus yung c. Gets? Okay. So meron tayong given guys na integral ng 1 over square root ng 2x plus 3 dx. So sabi nga, i-rewrite natin as dito, fractional exponent yung square root ng 2x plus 3 natin. So galing dito, i-rewrite lang natin siya as integral ng 1 over yung 2x plus 3 natin, pero naka-raise to 1 half. Remember guys, sa pag-convert ng fraction sa radical na exponent, pag square root siya magiging 1 half, pag cube root 1/3. So kung hindi mo naintindihan yung sa radicals, pwede mong puntahan dito yon. May mga playlist doon for radicals. Anyways, balik tayo dito. So galing dito, iangat natin tong 2x plus 3 natin. So dahil meron tayong 1 half dito na exponent, so pwede natin itong ilagay sa numerator, pero negative 1 half. So i-rewrite natin ulit siya as integral ng 2x plus 3 pero raised to negative 1 half. So pag binaba natin tong negative 1 half, babalik pa rin to sa over na ganitong fraction na 1 over 2x plus 3 raised to 1 half. Kasi negative nga siya, di ba? So ngayon pwede na tayo mag-u sub. So let u, which is yung 2x plus 3, then differentiate both side, magiging du. Then karon tayo ng 2 dx na lang kasi pag dinerive natin, pag dinifferentiate natin yung 2x that is 2, then yung 3 0, so 2 dx na. Then divide both side by 2. Parang bilis ka magsalita. So magkakaroon tayo dito ng dx equals du over 2. So balik tayo dito guys sa given.
Dito tayo babalik. So, galing dito, pwede natin ito i-rewrite as integral ng yung 2x plus 3 natin, ginawa natin u. Then, raised to negative 1 half. Then, dx. Yung dx natin, di ba, ginawa natin siyang du over 2. Galing yung dito, ha. So, ito times du over 2. So, dahil meron tayong denominator na 2, pwede natin siya ilabas sa integral sign. Pero 1 half. Kasi nasa denominator yon. Then, matitira is integral ng u raised to negative 1 half du. Then, using power rule, mag-add tayo ng 1. Then, kung ano yung exponent, siya rin yung number na di-divide mo. So, meron kang negative 1 half. This is fraction lang to guys, tas integers. Sabi ko nga last time, kapag meron kang 2 na denominator, then mag-add ka lang ng 1, pwede mo yung pagparehasin kagad. Then, pwede mo na i-apply yung addition ng fraction. So, numerator lang naman. So, negative 1 plus 2. That is magiging 1 half. So, nalagets yun ng fraction. So, balik tayo dito. So, pag integrate natin to, magkakaroon tayo ng 1 half. Then, yung u raised to negative 1 half, power rule, sabi natin. Magkakaroon tayo ng u raised to 1 half. Galing yun dito. Kasi, negative 1 half plus 1 nga. So, dahil meron tayong 1 half na exponent, so, magdi-divide tayo ng 1 half din dito. Then, plus c. So, ngayon, pag ganito naman yung format, meron kang u raised to 1 half over 1 half. Pag nahirapan ka sa ganitong format, guys, cross-multiply mo. Pwede yan. Or kung ayaw mo ng ganyan, pwede mo i-write as ganito. So, meron kang u raised to 1 half. Tapos, meron ka ditong 1 half sa denominator. So, galagyan mo to ng 1. Gawin mo siyang fraction. Then, meron ka ditong 1 half. Pares dapat sila fraction para hindi ka mahirapan. Pwede siya reciprocal, yung pinakamadali. Kumbaga, iangat mo na lang tong to dito. Pwede rin yun. Pero kung ayaw mo, kung gusto mo ng ganito, ito mo multiply mo. Yung numerator sa denominator mo, cross multiply kasi yan eh. Then syempre ito, multiply mo rin. So magkakaroon tayo ng 1. So big sabihin guys, yung 2u raised to 1 half over 1 is magiging 2u raised to 1 half na lang. Plus, yan si Arx guys oh. Follow nyo yan guys. Nagtuturo yan si SE. Every 7 PM. Hindi kayo mag-enroll. Ayun oh. Marami kayong matutunan dyan. Ba't hindi napipin? Wala ba tayo mapin? Ito napipin. Ito si wash. Ba't nawala yung pin ko sa ano ko wala? Oo. Maganda nga yun eh. Mataas. Tapos malinaw. So yun na. Meron tayo na ito guys na. So 1 half. Tapos ito. Then balik na natin yung u as ano yan? As 2x plus 3. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng 1 half. Actually pwede tayo cancel kung gusto mo muna eh. Pwede siya i-cancel muna by the way. Kasi meron tayong 2 dito. So di ba sa fraction natin kung meron kang 1 half times 2. Numerator denominator pwede simplify. Or kung ayaw mo ng ganyang format, pwede mo siya gawing parehas na 2 over 1. Remember sa fraction, direct multiplication yan. So, magiging 1 talaga siya. Kasi ito, mas-simplify mo nga ito as 1. Then, 1 times 1 is 1 pa rin. Fraction. So, ito, mas-simplify natin yan as u raised to 1 half na lang. Plus c. Then, babalik natin yung u as 2x plus 3. Then, naka-raised to 1 half. Plus c. Then, dahil yung 1 half guys is pwede siyang square root. Sabi nga natin kanina. So, itong given natin, magiging square root ng 2x plus 3 plus yung c natin. Pares lang naman siya dito. Nire-rate lang natin siya as radicals. So, kung di mo naintindihan yung fraction, meron tayo dyan sa YT. Pag di mo rin naintindihan yung radicals, conversion ng fraction, meron din dyan. Tapos eto na para sa chain rule ng